Dito tayo, dito tayo. Kay Ma'am Lorna Kapunan. If the Senate is under attack, there should be no majority present. Kung totoong attack yan, ang duty ng Senate Sergeant at Arms at ang mga Senate security personnel is to to make sure that no senator is in the premises, to bring them out of harm's way. Ang nakita natin, imbis na na-alarma sila, na inaatake na sila, they were preparing to give their own Facebook accounts. Nagsiselfie sila, nagpe-Facebook accounts. Meron nga nagtatawanan dyan. Parang, and why is it that at that point in time, the Senate President said that there will be a caucus? And hindi lang caucus, majority caucus. Ibig sabihin, sinasabi ng Senate President, bakit walang minority? Siguro alam nila na may Senate attack. Kita mo, binabaligtad pa nga po. Binabaligtad pa ang minority. Sabi ko, ganun po kawalang yato si Alan Peter Cayetano. Walang ya po to si Alan Peter Cayetano. Ganun po siya kawalang ya para sa kapangyarihan. Gagamitin niya po kawalang yan. Yung mga corruption sa Congress, sa kanya nang galing yun eh. Yung mga small committee. Siya nagsimula nung small committee. Pagkatapos ng BICAM may small committee. Sa kanya nang galing yun, walang yato eh. Disturbing. Tapos magpapanggap. Alam mo kung ang Diyos kumikilos lang, ginulpi na to eh. Tanginan yan. Alam niyo mga kababayan, kung ganito lang yung maka-Diyos, ayoko na mag-religion. Aray ko. Totoo lang po. Kung ito ang maka-Diyos, ayoko na po mag-religion. Hayop ka, Cayetano, kung ganyan ang pagiging maka-Diyos. Nako, kakalimutan ko ang religion. Hayop ka. Sasamba na lang ako sa mga... Sasambahin ko na lang yung mga baso, mga kutsara. Aray ko. Kesa sa pinaniniwala mo kami, maka-Diyos ka, ganyan ugali mo, hayop ka. Aray ko. Ang naririnig naman natin, there was no minority there because the Senate President called for a majority caucus. That probably explains why there were no minority in the premises. So, talagang, and after they had a media mini press conference with Secretary Remulla dapat concerned na sila sa continuing safety, no? Pinakita pa sa media, sa social media, na they even stayed, nagkainan pa sila. I mean, as if there were no real danger there. If there were real danger there, they should have gone out, no? And at the same time that this was happening, there was an escape. No, I would call it an escape. Kasi gustong-gusto ni Cayetano maging solid yung transition niya. Dinagdagan niya ng drama. Di ba? Gusto niya maging solid yung transition niya. Natanggal na yung mga sila Tito Soto na patalsik sila, tapos pasama yung NBI, lahat ng simpatya makuha nila. Kaso obvious eh, kumbaga sa na overacting eh, na overacting, kaya ang sagwa. Aray ko. Escape, because if it is just sinasabi ng Senate President or sinasabi ng mga majority senators that Senator Bato can leave the premises at any time. If this were so, why did they have to have protective custody? If they're saying that Senator Bato can leave anytime he wants, that belies yung sinasabi nilang we need protective custody. No. So, ang problema dyan, Nina and Chris, the problem, sabi namin lawyers, the problem with lies is not only do they quarrel with the truth, they quarrel among themselves.
Sa dami ng lies na sinasabi nila, nagko-contradict na, no? Kita mo, ang dami pong kasinungalingan. Nagbubul-bul-bul na. Di ba? Yung kasinungalingan po ng mga hayop na Tracy Huda sa senador, yung kasinungalingan nila nagbubul-bul-bul na. Alam mo yon? Sobrang gulo na. Nagbubul-bul-bul. Aray ko. Gaya ng recent, narinig ko sa newscast niyo na meron ng suspension ang Sergeant at Arms Aplaska. And Senate President Alan was quick to say, ba't hindi nyo suspend din ang NBI? But this is after he said we shall have a transparent investigation and all that, no? Ang nag-conclusion na siya, even without the results of the investigation, na the NBI director is lying and he has said so many lies, no? Isn't that a conclusion? Opo. Hindi ba contradictory sa sinabi niya na we shall have an impartial and transparent investigation? Okay, tamo. Ang tinitira pa ni Cayetano, yung minorya. Sabi ni Kapunan, ni attorney. Tinitira niya pa yung minorya. Kita mo naman yan. Yung sila na nga yung ginago ni Cayetano na para mapatalsik, plinano ng plinano. Tapos, babalik na rin niya, bakit daw unang umalis yung minorya? Bawal umuwi! Ano yung bawal umuwi? Aray ko. Dito pa, isa pa to. Or private citizens. Among those you've mentioned that could be charged according to you, SP Alan, Senator Robin Padilla, General Aplaska, the Sergeant at Arms, can anyone actually file a case, a complaint, or it must be, because you're saying kahit ang media ginamit, hindi ho ba? If that is true, can anyone even around that area, even the media, file a case against the individuals that you mentioned? Unfortunately, dito kasi yung mga otoridad kumbaga ang offended party. Yung NBI, yung mga pinaputukan, sila yung pinaputukan, so sila yung pwede mag-file ng attempted homicide dito sa kina Aplaska and the others na pumutok. Tapos yung pwede rin sila mag-file ng obstruction of justice Yan ang malupit. Attempted homicide. Yari kayo dito ngayon. Ikaw, Aplaska, yung suspension mo, pauna lang yan. Maaaring marami kang karaping kaso, kupal ka. Aray ko. Ha? Para masagip mo, yung friendship mong si Bato, nagbida-bida ka. Pero mo, ilang beses ko inuulit dito, otoridad, NBI, pinutukan mo. Aray ko. Tapos anong palabas niya sa mga anong palabas sa mga DDS? NBI unang nagpaputok, fake news kagad. Aray ko. Tandaan niyo po, bawal bawal po yung warning shot. Ginagamit lang yan kung dikdikan at no options left. Yan po ang nakalagay, no options left. Maaaring gamitin mo yan kung kuyog or etc. etc. And pangalawa dito na nakakabwisit is otoridad po na putik security. Para security guard ka lang ng Senado, pinutukan mo NBI. Saan ka mo makakita nung katarantaduhan na ganon? Aray ko. Security ka lang ng Senado, pinutukan mo NBI. Di ba? Nag-warning shot ka kasi daw ayaw umalis. Kahit ayaw umalis yon, hindi upuputukan yon, tanga ka. Aray ko. Cayetano, kay Aplaska, dahil sinupress yung kanilang role, yung kanilang mandato to serve a valid warrant. Tapos itong aiding and abetting a fugitive, si Robin Padilla, sila rin, yung otoridad lang ang pwedeng magkaso. Yung mga
media na nandiyan dyan, pwede silang mag-serve as witnesses of how the events transpired. Sila magbabalidate ng mga video recordings na nagagamitin dito sa kaso dyan. Pero maliwanag dito na ginawang private army ni Cayetano hindi niya alam yung lugar niya na yung OSAA, ang mandato lang niyan is to ensure order within the Senate premises, tapos proteksyonan yung mga senador. Oh, yun lang ang trabaho, bodyguard lang po, bodyguard. Kayo po may lumalabas po yung secretary na naman po ngayon. Isa na naman po Secretary General po ang nag-resign, may bago na naman po plano. May bago na naman po yata ang plano, pinag-resign kuno. Ewan ko po pinag-resign kuno yung Secretary General sa Senado. Noong nakaraan po, Sergeant of Arms. Ngayon naman po, magre-resign po yung Secretary General. Mukhang may bagong plano na naman po. Diba? May bagong plano na naman po etong gagawin ng mga senador. Kasi po, tandaan po natin, wag po tayong maging so much sure kay Cayetano. Walang ya po yan. Tried and tested po sa kawalang yaan si Cayetano. Bakit po? Ayan no. Dear Senators, sa mangyayaring kudita mamaya, remind ko lang kayo, then House Speaker Allen Cayetano, nag-speaker nga po yan pinadlock po niya ng batasang pambansa. Tinanggal ang kuryente at saka wifi para lang pong ma-prevent ang kanyang pagpapatalsik para palitan siya ni Lord Alan Velasco. Aray ko. Diba? He won't take an ouster sitting down. You are warned. Aray ko. Ano po ibig sabihin yan? Hindi po basta-basta babayal si Cayetano nang wala siyang ginagawang kademonyohan. Yan po. So mamaya po, maaaring isarado niya yung kwarto ng plenaryo. Maaari po. Maaari pong gawin ni Cayetano, isarado niya yung plenaryo. Magko-convene niya pero sila-sila lang. Diba? Hindi mo malaman ugaling demonyo Oh. Maaaring may eksena na naman mamaya. Maaaring may eksena mamaya. Aray ko. Kasi po si Cayetano, ibang klase po na tao yan. Yan po ang makadiyos na demonyo. Diba? Meron po kasing makadiyos na talagang given na makadiyos. Si Cayetano po, siya yung demonyong makadiyos. Aray ko. Yolo, paano yung demonyong makadiyos? Yolo, paano yung demonyong makadiyos? Yung po ang tinatawag natin sa Biblia na bulaang propeta. Aray ko. Diba? Yung po yung tinatawag natin sa Biblia na bulaang propeta. Na katulad ni Cayetano. Tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, pero hindi naman tinutupad at nilalakaran ang aking pangalan. Gulat ka, no, Cayetano? Akala mo yata wala akong alam Diba? Yan ang mga bulaang propeta na katulad ni Cayetano. Yan ang demonyong nagpapanggap na makadiyos. Aray ko. Tumatawag sa Panginoon, Panginoon. Iligtas mo ko, Panginoon, Panginoon. Nagpagaling ako ng dahil sa iyo.
pero ginagamit lang nila ang pangalan ng totoong Diyos. Ginagamit lang nila para sila ay paniwalaan. Para sila ay maging katiwa-tiwala. Pero sa bandang uli, sila po ay mga bulaang propeta. Yan si Cayetano. Aray ko. Magkapatid kayo, demonyo. Diba? Oh. Mamaya po malalaman natin ang katotohanan na kailangan palitan na po yan. Hindi po tayo papayag na hindi po napapalitan si Alan Peter Cayetano demonyo. Ha? Si Mr. 10 Days. Aray ko. Diba? Nakasulat sa Biblia eh. Masarap tawagin na sila'y magbabasa ng Biblia, napakasarap pakinggan. Masarap pakinggan ang sinasabing, inaalay ko to sa Panginoon. Masarap pakinggan yung sinasabing, ang aking ginagawa ay nakaayon sa salita ng Biblia o sa salita ng Diyos. Pero ang totoong pangyayari naman, demonyo! Yan po si Cayetano. Patayin mo si BBM. No joke.